4:19. I use the King James Version. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. In the NLT, and the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have given unto us. Bless the understanding and the hearts of your people, as well as the, hallelujah, the eyes and the ears, so Lord God, we're in. Hallelujah, you will be honored as we concentrate listening to your words, so God, your words can penetrate, Lord God, and can bring fruitful harvest of our spiritual aspect, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. Namatod pa diri ang prayer ni Pablo sa mga Christian sa Philippians nga ang Dios magasupply sa tanang panginahanglan niya sumala sa kadagaya sa himaya sa ni Kristo Jesus. Matud pa. So the message about this morning is about God's provision. Ang pagbo sa Ginoo sa atong mga panginahanglan, God's provision. Let's see the next slide on this. So food supply nga provision ni Lord. Now, grabe si Lord ka maayo nga Dios nga atong gilagaran because He does all things that we need. Gibuhat niya tanan nga buluhaton para lang gid sa pagsangkap sa atong mga panginahanglan. So in Genesis chapter 2 verse 8 to 9, and the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there He put the man whom He had formed. And out of the ground the Lord God made a spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So, ang first provision ni Lord para sa unang tao nga iyang gihimo diri for Adam and Eve was organic nga mga supply. Organic fresh fruits. Kaya atong mga pagkaon karon dili na organic. Daghan na sagol nga mga chemicals nga dili na good for our body. So food supply nga provision ni Lord, ang first ginang supply organic sa ato kitang mga born 70s, mga 60s or 50s o sa 40s, organic pag ito nga moment. Karon gamay na lang organic nga products. Organic means walay fertilizer, walay spray. So safe gid siya sa body. Amen. So, si Lord mismo nagtanom o mga talamnon sa garden para nato. Wow! Si Lord nag-effort para sa atong panginahanglan. Ingana ta ka palangga ni Lord. Nag-effort siya. Siya din mismo nagtanom. Wala nga siya nga, oy, panungha na mo diha. He planted. God planted a garden in Eden. Eden means delight, pleasantness. Nindot kit ang garden sa Eden. Nindot kit kitan-awon. Umatod pa, dito niya gibutan ang garden sa iyang gibutangan pud sa tao nga iyang gihimo. Ang provision ni Lord duol, dili layo. Amen. Umatod pa, di sa yuta, matod pa, nagpabuhagay siya og spring, matod pa, up every tree that is pleasant to the sight and good for food. Ang kahoy pod, mga prutas, mga fruit trees nga iyang gipang tanom atud pa sa pulong sa Ginoo, iyang gipatubigan gikan sa spring para gyud nga di malaya og mamunga para i-provide sa iyang palangga nga hinimo nga mga tao. Ingan na si Lord nag-effort nato. Super love tayo ni Lord, pinakain tayo. Na, why nag-imin? Wa siguro nagpamahaw ni sila. Ha? Pinakain tayo ni Lord. Ha? He is thinking our needs. And He is providing our needs. Siya nag-plan, siya nag-effort para ta makakaon. Hello? Muna gihimo nato sa atong mga anak. Diba? Ang atong anak sa gagmay pa, kita may nag-effort nga sila makakaon. Ingana gyapon Ginoo sa atong atong gialagaran. Nag-effort siya sa ato kay ta mga anak palangga ta niya. Pero pagdagko sa atong mga anak, lahi na pud. Amen. Hello. Praise God. Let's move to the next one. So, letter B nga provision ni Lord. Organic, nairong spelling day, wala ko na irisang organic meat, grain, and vegetables. Organic na pod nga karne. Walay. Saan man organic ang karne? Wa, gihapoy. Saan man? Chemicals.
gid siya. Grain. O, ganang mo ng mga humay, mga mais, mga saging, organic, and vegetables. So, Genesis chapter 9, verse 1 to 2. Human sa lunok, di man umaman si Noah. Di pa uman ni Lord si Noah. So then God blessed Noah and his sons and told them, giblalangin na ni Lord si Noah yung mga anak, umingon si Lord, be fruitful and multiply. Magsanay mo, magdagaya mo, magdaghan mo. Fill the earth up, puna ang kalibutan. All the animals of the earth, ang tanang hayop sa kalibutan, all the birds of the sky, ang tanang mga langgam sa panganod, and all the small animals, ang gagmay mga hayop, nagapanggamang sa yuta, and all the fish in the sea, ang tanang mga isda sa dagat matud pa, magatutok da kanimo or maghandom da kanimo because siya gitagaan ni Lord of authority and power, dominion matud pa si Noah over what God had created. Ang gitagaan ni Lord of authority, ang tao magdumala sa binuhat si Ginoo. Umatod pa, I have placed them in your power. Gitagaan ta ni Lord of power and authority or responsibility to do something upon His creation. Hallelujah. Wala tagi ko ani Lord nga wala tayo responsibility because to let the people know that we are truly God's children, we are responsible in doing things that God has given us. Amen. Okay, now let's move on to the next one. Ingon din sa Genesis chapter 9, verse 3 to 4. I have given them to you for food, just I have given you grain and vegetables, but you must never eat any meat that still has the lifeblood in it. Ingon pa ni Lord, kang Noah, ihatag nako ang tanan ng mga hayop, mga animals, mga isda, mga birds, for you for food, to you for food. So nagsugod ang pagkaon o karne humana sa lunok. Muna nga, wala yung ginawa nga, huy, mag-keto diet lang ta, sa to, magkuan lang ta, mag-vegetarian lang ta, or mag-meat na ta. Huy, gitagaan ta ni Lord, ang ato is to discipline. How much do we eat? Pilay atong kaon nun. Ang sayang amount, naghanon ba nato sa? I have given them, sa tunga them, ang mga isda, ang mga hayop, ang mga birds, matod pa, them to you for food. Grabe si Lord. Gihatag niya na ang tanan. Gi-provide ni Lord ang tanan para sa atong panginahanglan. Amen ba? Wala, gibuhat si Analo si Iba, hallelujah, nga diin, kining dili gitugot sa Ginoo nga para ilang buhaton. Hallelujah, gawas atong pagpakasala nila, pagsupak sa Ginoo, kay it's their own decision to disobey the Lord. So I have given you grain and vegetables. Gihatag po nako ang mga ditubo sa yuta. Gawas sa mga hayop, kundili ang mga tanan grain. Sa mga grain, mais, bingala, sayo, sana diha, and vegetables o mga gulay. So, gusto ni Lord nga mukaon ta gulay. Amen ba mga unay gulay diha? Mukaon ta og gulay sa to. I have given you grain and vegetables. Nganon, para kauno na to, kay muunay mo silhig sa mga toxins sa atong body. Dili pwede masikit ang karne. Nganong naka-minister mi karon og cancer patient, colon cancer. Unsay hinungdan sa colon cancer? Kanang sige tagkaon og karne. Dugay ma-digest ang karne. Unya kung hinay pa imong digestive system, mo nang mahimo jud ng cancer. Ang gulay, paspas mo pa-digest na to, mo nang dali ra igawas atong body. Muna ayaw pag inarte nga di mo kaugulay, ang imong kontra kung di ka mo kaugulay, ang Lord mismo nga naghimo gulay o nagtugot na to kaon tagulay. Amen ba mga higulay? Hallelujah. But you must never eat any meat that still has the lifeblood in it. Dili gitugot, wala gitugot ni Lord, mukaon tag karne nga naapay dugo kanang linuok, ni mukaon tag dugo. Gidumilian ta ni Lord og kaon og dugo. O sa una, grabe gid ko mukaon na kay wa pa may ko kabalo lagi kanang dinuguan. Ulami kay maluto tong among cook og dinuguan og pista sa una wa pa may kabalo sa kamatuoran. Pagkabalo na ko sa kamatuoran, ilud-on na jud ko. Kay ang spirit mutudlo nato what is right and what is wrong. Gidumili ni Lord nga mukaon ta og
dugo or karni nga naapay dugo. Because there is life in blood. Hello, blood is life. Ang dugo kinabuhi. Muna kung below na sa normal ang atong BP, nagi abnormality. Okay, next slide. So free food supply. In Genesis chapter 42 verse 25, Joseph then ordered his servants to fill the men's sacks with grain, but he also gave secret instructions to return its brother's payment at the top of his sack. He also gave them supplies for their journey home. Ang panahon, sa panahon nga si Joseph naana sa Egypt, umatod pa, nahimo na siyang governor, naanay ni effect ng gutom, sumala sa padanggo ni Lord kang paraon, umatod pa, si Joseph ang nakahatag og suggestion nga mo buhaton pa dili mga matay ang tao sa kagutom for seven severe nga famine, umatod pa ang mga tao kay nagutom naman nagkabuang na pangitag asa mangitag supply. Ang mga igsoon ni Joseph nangadto na sa Egypt. Unya pag adto sa Egypt, ilamang paliton. Unya, ingon man si Joseph, kawa man siya nailhi sa igsuon kay Egyptian looks naman siya. Oh, yung mga igsuon, mo pag ito maigsuon atong test gid Joseph. Inaingon na si Joseph sa mga tao. Ayaw kwa ilang bayad. Ibutang o balik sa ilang sako ang bayad sa ilang pagkaon. So free food supply. Sometimes ang supply ni Lord, matod pa for free. Not all the times for free ang supply ni Lord. Hello? It's just during the time that needed. It's a case-to-case basis. So famine na. Nagpalit sila og food supply sa Egypt. Ug ingon si Joseph sa mga tao, ayaw kwa ang bayad, ibutang og balik. Dito sa bakba gyud sa sako. Matod pa. Hallelujah. So he also gave them supplies for their journey home. Gitagaan pa gid ni Joseph og uban pa nga mga supply para pauli sila balik silang balay katong ipaulit-balik kay gipabilin man to isang igsuon para makaabot si Benjamin. Next slide. In verse 26 to 27. So the brothers loaded their donkeys with the grain and headed for home. Sumuto pag umanag sa sako ang maigsuon ni Joseph ni biyahe na. Uban ang ilang donkey nga napuno na sa load nga gihatag ni Joseph. Umatod pa, but when they stopped for the night and one of them opened his sack to get grain for his donkey, he found his money in the top of his sack. Giabrihan pa mang yun ang sako kay gi-check up nila. Pag check up nila ang nagabiuna, hala, nakit-an man nila nga naaman ang ilang kwarta nga bayad. Na yung mga panahon ang provision ni Lord na ata ikabayad pero di nata pabayro ni Lord. Amen! Hello! Pero not all cases are the same. We should not be expecting free supply from the Lord. Amen. We should be doing also. Ito, nibayad sila. Pero wala gidawat ang bayad. Na yung mga panahon, kaya ta mo palit o pagkaon, pray ni Lord, ayaw nagbayari. Kaya ihatag na ko na for free. Amen. God's provision is so amazing and in different ways. Sa lain-lain nga pamaagi. So nasa li kabayad? O wala gipabayad ni Joseph because si Joseph is generous. Hello? Okay, next slide. Ingon sa look, he explained to his brothers, Sala, my money has been returned. Sala, hala, kay lain-lain man sila. Ang isa ka tao, isa ka, na iyahang kwarta ibayad. Isa-isa sila. Hala, nga araw lagi na akong kwarta o bayad. Gibayad naman ang ganina. It's here in my sack. It's naara lagi ni sako ng akong bayad na ako naman gihatag sa in charge dito. Then there's hearts sank. Kung paano sila sa trembling, they said to each other, what God has done to us. So may gibuhat sa Ginoo aning nato karon. Himala ito. Nagbayad na taong atong nagbayad ta insakto. Ano nga naman ang kwarta ni balik man dire. Sometimes pasangin lang nato ang Ginoo, nga na pero naragibuhat ang tao. Pero at least ang Ginoo gyapoy atong gi pasimanginlan atong gi ilang nagigibuhat ang Ginoo. Because gibuhat magibuto sa Ginoo.
Amen. Okay, next slide. So, oto, tagaan sila supply, matod pa free supply, bisag maka-afford sila, gitagaan sila for free. Amen. Na mga panahon nga bisag naatay ikapalit, dili na tayo mapalit kay librehon ta. Kinsa naka experience anak. Hello. So kung nay mo libre, tuguti. Nga naman. Okay? Naaga po sa Bible. Amen. Now another nga provision ni Lord, a threat or a big feast. Genesis 43 verse 15. So the men packed Jacob's gifts and doubled the money and headed off with Benjamin. Kay grabe man si Joseph ka maalamon. Gusto man makita si Benjamin nga iyang persigido nga isuon. Insa balik mo dinhi. Kung pagbalik ninyo kinanan o ba na si Benjamin nga inyong kinamanghuran. Dili unta sila mabalik kay si tawag ani. Basi mawala na po si Benjamin. Di mabalik. Wala naman sila choice kay wala naman sila pagkaon. Sometimes ang gabadon nato mo'y magpusigili or mooy hinungdan nga din ang kinatibuk ang plano sa Ginoo mahitabo. Dili ta mag-question mo say murag gipitun ta murag gi-press ta ni Lord. Kay gusto ni Lord nga ma-fulfill ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Unsay nagpaabot sa unahan. Amen. So, walay mahimo si Jacob, ang papa ni Joseph. Iya na lang tugutan nga iya mga anak mubalik sa Egypt dalon si Benjamin. Kay di sila kabalik sa Egypt kung wala si Benjamin. Kay mo na request ni Joseph kay gimingaw siya sa igsuon kay manggo. Ay ning mingawon tag igsuon kay sa di taganag. Makita sa tag igsuon. Hello. So they finally arrived in Egypt and presented themselves to Joseph. Now, si Jacob, di ba si Jacob baya papa ni Joseph? O sa papa sa 12 ka mga anak natud pa. Tinggutom na. Pero nga naman nga si Jacob daghatag pag-gift sa in charge ito sa Egyptian. Gidouble pagid ang money nga bayad. Because naay mga tao nga dili mga sigurista. Naay mga tao nga gusto nila nga walay madihado. Idouble pang kwarta sa idouble ng kwarta. Ayaw niya, malibre na po na otro. Hello? Dili pwede nga, masigil na tago na una nga librehon ta permi because that is a wrong concept. That is a wrong principle. So doon, naghatag og gift si Jacob and then i-double niyang money matud pa adto din sa Egypt. Gi-present na yun, matud pa sa iyang mga anak ang gi-gift ni Jacob nga to kang Joseph. Let's move on to the next one. So Genesis 43 verse 16 to 17. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the manager of his household, kita na ni Joseph si Benjamin nga iyang gimingaw nga magkod kay mahura ni yang igsuon gid nga tinuod kay half brothers naman to niya tong uban. This man will eat with me this noon. Kay na niya iyang bali-bali yang manager sa household. Sa kining mga tawhana kana sila ha. Mga una sila uban ako unyang hapon. Wow. Naay mga panahon nga wala ka nagdahom nga naay mo pakaon nato. Special trip. Amen. Pero ayaw po pagdahom nga, ilibre, unta ako ilibre. Ayaw yun og ingana kay ma-disappoint ka. Amen. So, wa sila nagdahom nga nailibre dito nagpaabot. Hello? Ingon si Joseph sa manager sa household kay siya man ang dako-dako. Ginani ang body-body. Insya, kining mga tawhana, kana sila. Mukaon ako karong hapon. Mukaon na sila uban ako karong hapon. Take them inside the palace. Ipasulod na sila sa palace. Then go slaughter an animal. Grabe siya niya. Pag-ihaw dahin og hayop. And prepare a big feast. Wow! Ang provision ni Lord usahay amazing. Wa ta kabalo. Nga naaday siya gaandam. Nga diin special. Nga banquet. Amen. Pero ayaw pirmi ko na huna nga naong tayo maglibre na ako. Ayaw ginakan maanad ka. Ato lang i-erase sa mind na pirmi ka libre. Not all times, nga na ang provision ni Lord. Amen. Hello? Dato? Ingon si Joseph, pag-ihaw po o hayop. Kay
bangkitita uban nila. Special visitor. Special threat. Hello. So the man did as Joseph told him and took them into Joseph's palace. So, nipatuo po ito hindi sugo. Nag-anda. Wala silang pakitir. Nagluto sila. Hello, kawa pa'y Pablo sa ilaha. Hello. Next line. And Joseph filled their plates with food from his own table. Pagpangaon na nila. Si Joseph kay hinangop man jud taw si maigsuon. Kini bitang tao nga walay pagdumot na igugma. Maluoy bitaon bisan duto lagi kumot-kumot ang dughan. Kulang na lang iyang naong kumuton. May mga panahon tistingan ta ni Lord. Kung unsa bagi ka klaseng kasing-kasing na ato Hello? Kay ang life ni Joseph is an example nga diin ang kasing-kasing nga putli. Dili jud mo dumot, di magmahay-mahay, dili magluod-luod. Kay galudon ang Ginoo ting magsita magluod-luod. Hello? Wala na siya magluod-luod. Di na ko masimba, di na ko tabang, hala mo diha. Sayangan lang, I'm a gold, pag sure. I'm a gold could not hold, pag sure. So Joseph filled their plates with food from his own table, giving Benjamin 5 times as much as he gave the others. Na ay provision nga, sobra-sobra. 5 ka, pilo-pilo, ang ihatag ang Benjamin. Na mga panahon nga, na i-favor sa ato nga, murag insulto sa uban nga, nga nung ikaw na magipalabi, plano nas Ginoo, kay special ka. Na ayaw po pa nga, insulto ka iba. Siya nagitagaagdag kami dayon. Ay napagluod-buot. Ay napagluod-luod. Nga naman. Kay, sutaon si Ginoo, kung ikaw, magluod pa ka. Makialam pa ka planos Ginoo. Wala man ingon si Lord kang Joseph nga, ayaw po na, lain mo nang napalabi-palabi po kakang Benjamin. I-fair sa natin. Na yung mga panahon nga, naagyoy mo labi o panalangin. O atong sabto na dito magluod din, kamay nagyatag sa kos, lidagkan kaysa na. Ako'y naghako, o katong may trabaho na, lidagkan kaysa. Ay sa to, do all things without murmuring. Buhat ang tanan nga walay pagbagulbon, nga naman, kabalo si Lord. Mabawaan kita itong kasing-kasing kung na sitwasyon. Sa to, the tester of our heart is situational. Kung i-provide na ni Lord ang panginanglan na to. Sa to, grabe. Kang Benjamin. O sa to pa, 5 ka plato, giduga. Wala isa nga, kasi may nang pastor. Ay, basi, hingaon po tos Benjamin ba, nakabalo si Joseph, iya na lang gipakaog, 5 ka plato, giduga. Ha? Ang plato kuno nila, matod pa, gidungaga ni Joseph. Gikan mismo kang Joseph. Si Joseph mismo nagdugang. Wala galingon nga, matod pa, nagsuko si Joseph. Siya din mismo nagdugang. Sa ato pa, gusto ni Lord nga, express na to ang atong love through giving, through feeding. Hello? Dili po pwede nga, sige lang expect nga, i-feed da. Dili po pwede, nga na. Amen ba? They did not expect that will happen. So, giving Benjamin 5 times as much as he gave the others, so they feasted and drank freely with him. O pertigin nilang kaon, pertigin nilang inom. Na yung mga panahon nga abunda ka ay tagkaon nga libre. Pero ayaw kandu mga pirmi na mahitabo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Muna nga kung wala mag-iimbitar sa okasyon, ayaw po og adto dito kay ulaw kay sanan. Sa to katong 7.2 nga viral nga video. Birthday ba to? Pag-ampon atong babae. Nga unta. Sa to? Nga kanang dili mahurot ning hanta kay para ra man is giimbitar nya daghan man giuban giimbitar wala giimbitar. Oh, di ba? Oh, 7.2 million na ang viewers ato. Oh, nag-viral. Kaya wala giimbitar ni abot. Nabit-bit na sila plato. Kaulion sila kay ang prayer, di naman prayer, padungdungog naman. Oh,
sa dughan. Ug wa ka gi-apil, murag ako, for example, imbitahon ko, wala si Pastor Matt, wala si Matt James, naari ko representative kung naakinahanglan. Kaya naman, counted naman mi. So kung magdala ko, nga, kuan, wala problema kay, naman to sila budget. Tingana sa medyo, si Pastora, pili-pili ragid. Ayaw gid pag-ingana, kay may pilya, nagyapon. Sa to sa si Jesus sa kuan, ang tulong ragid disciples giuban ni Jesus. Nay mga panangana, kay pagsusi gyapon sa klase sa to kasing-kasing una kundi badaot. Amen. Okay, next slide. Okay, eat the best from the land. Genesis chapter 45, verse 17 to 18. Pharaoh said to Joseph, tell your brothers, this is what you must do. Load your pack animals and hurry back to the land of Canaan. Kaya nagpadayag naman si Joseph kasi si Joseph, iya ito maigsuon to napalit ng pagkaon. Pero doon naman sa kasing-kasing tungod kasi siya may nakatabang sa problema ni Pharaoh o sa umaabot nga problema, nakasulbad sa kagutom. Doon, humot na sa kasing-kasing ta kung kita mo lahutay sa pagsulay o ipadayag nato ang wisdom nga gikas Ginoo. So si Pharaoh, biskontra niya ng mga Hudiyo, humot na kaayo kang Joseph. Ingon si Pharaoh kang Joseph, na imo maigsuon. Muna inyong buhaton. La, kargahin ng inyong mga hayop diha. Padali-dali mo balik sa yuta sa kanan. Then get your father, paan yung papa, and all your families, o tanan inyong pamilya, and return here to me. O balik mo diri. I will give you the very best land in Egypt, and you will eat from the best that the land produces. So eat the best from the land. Free. Special nga offer from opposition. Hello? Amazing provision ni Lord. Wala kinahanglan, naasay buhaton nga mo representar sa kabubutos Ginoo. Nga mo lahutay sa testing para nga ang katuyuas Ginoo mahitabo. Kung sacrificial lang ta, kinahanglan makalahutay ka hangtod tuman ang katuyuas Ginoo. Di kay magluon ta. Di na ko isa mukay. Kapoy kay sana. Ako lang pirmi. Oh, sige tagreklamo. Sa dagan kay trabaho. Ako may pirmi man eh. Dagan ngeg. Ikaw sugod ako ra man. Sato, ang Ginoo di malipay sige tagbagot. Malipay ang Ginoo nga sige tagtrabaho, sige po tagampo, sige tagpasalamat niya. Okay, next slide. So heavenly food supply. Exodus chapter 16 verse 4 to 8, and the provision of manna and birds. Grabe, heavenly food supply. Gikas kalangitan ang supplies Ginoo. Sa tayo nako, ang manna po juton, ang quail kabuton. Hello? Ingana. Si Lord, dili ta na lisod-lisoron kung wala ta nagpa-display sa Ginoo. Kung wala ta nagpabadlong sa Ginoo, di ta niya lisod-lisoron. Next verse, next slide. Wala na nako tagikon kay nawali naman ako datang Sunday. Letter G, nga provision ni Lord, God's provision. Enough supply for one person. Na mga panahon nga ang supply po nila enough para po nimo. Dili parihatanan. Oh, 1 Kings chapter 17 verse 2 to 5. Then the Lord said to Elijah, go to the east and hide by Kerith Brook, near where it enters the Jordan River. Drink from the brook and eat what the ravens bring you. For I have commanded them to bring you food. Ay panahon na si Elijah nagtago-tago kay si Ahab nga hari o si Jezebel nga asawa. Gusto pat yun si Elijah tungod sa kapungot nila sa mensahe si Ginoo. Nay mga lagad si Ginoo nga matarong ug insakto, nagsultis ka matuuran, nasuko ang mga tao nga di kadawat sa mensahe ug nahimong peligro ang mga kinabuhis alagad si Ginoo nagsunod lang sa kabubutos Ginoo. Pero ang Dios dili motugot nga mamatay nga walay mga testimony nga Ginoo naghimong milagro. So unsay nahitabo? Siyempre, pag lakaw-lakaw niya pagtago-tago niya wa siya balon. Niya gutom nga kay siya. Ingon ang Lord kay Elijah, adto dito sa sidlakan, tago dito sa kanang sapa sa Kerith. Doon ka na pasulod sa Jordan River. Dito ka mo inom sa sapa o bukaon ka sa gidala sa ravens or uwak. May mga panahon ang supply ni Lord is dili abundansya. Enough siya. Unya katuhuan dili. Ano? Langga mo dala? Di ka to wakwa? Kinanglan basta
mensahe sa Ginoo, di ta magduha-duha. Kaya kung ang Ginoo mag-provide, safety na. Hello, from is yawa, na delikado ka. Basin o pagagabi na murag mulupad ka na. Sa to, muinom ka dito sa pa, o bukaon kas gidala sa ravens or uwak. For I have commanded them to bring you food. Kaya disugo na nako tong mga uwak nga upadala nimong pagkaon. Na isuguon ni Lord pagdala na itong pagkaon. Kung nag-obey ta sa will ni Lord. Kung utuman ta sa iyong katuyuan. Kung supak ta, pagutman ta ni Lord. Hello? Okay, because that is in Isaiah 65. Or na ko ni-appeal. So Elijah did as the Lord told him and camped beside Kerith Brook, east of the Jordan. Kaya ginta mo sa Ginoo, dito ka sa sidlakan. So niadto po siya. O tinuod, next verse. Then the Lord said to Elijah, okay, dinapod siya, little supply from a widow. Ganina, supply to gikas uwak sa ravens. Karon, gamay na gid nga supply. Dili air supply. 1 Kings chapter 17 verse 8. Then the Lord said to Elijah, go and live in the village of Sarepta. Ato na pud ka. Nakaw na pud og dito ka puyo sa balangay sa Sarepta, near the city of Sidon, doon sa syudad sa Sidon. I have instructed a widow there to feed you. Kung mag-obey ta ni Lord, na ay provision, na ay siya suguon para di ta mapas mo. Hello? Pero wa ta gihimo, naayog pag-expect sa to, ako nang gisugo ang balo nga naa didto na mo'y mapakaon nimo. So he went to Sarepta. As he arrived at the gates of the village, pag-abot nito sa gangaan sa village sa maong dapit, he saw a widow gathering sticks. Nakita niya ang asa na balo nga nangahoy in town. And he asked her, ingon na si Elijah, would you please bring me a little water in a cup? Isa nga, pwede tagaan ko nimo gamayng tubig diya lang sa tasa. Wala. Siya gid mismo nangayo. Nay mga panahon nga, itugot ni Lord bangayo ta. Pero giandam na to ni Lord. Atong imong pangayuan, mao na tong tawhana nga gamiton na pud ni Lord sa imong panginahanglan. For ayo pud expect nga mo to gamiton. Hello? Dato? Ayun siya, pwede bang tagaan ko nimo gamayng tubig? As she was going to get it, sa diha ng babae mo hatag ng tubig ni Elijah, kaya nangayo lagi siya, he called to her. Nitawag dayon si Elijah sa babae nga balo siya, bring me a bite of bread too. Ayun siya nga, pwede tagaan po di mo ko gamay lang yun nga tinapay. Kung imong tanaw rag ulaw kaysa nano kay naga, pero gisugo na daay ni Lord. Hello, kinahanglan nga makabaluta nga ang Diyos manugo siya kung musugot po ta sa sugo ni Lord. Amen. Naan na siya sugoon kung musugot ta sa sugo ni Lord. Sakto dili. Hello? Kung musugot ta sa sugo ni Lord, naapod siya sugoon para nga naa siya ipakita nga you deserve to be served because you serve me. Amen. So to, ingon si Elijah, pwede nga apilan po din mo og pan. Di lang tubig lang. Nagaipod ko og pan. Gigutom na intaw, nangalagad si Ginoo. Next verse. Okay, so gitagaan siya. Okay, wala na ko gipapan. Kini na pod hot bread supply. Elijah gapon ni. From an angel. Kanina widow. Na widow, nagigamit sa Ginoo sa iyang provision, na apoy langgam, gigamit sa Ginoo. Karon angel na gid. 1 Kings chapter 19 verse 5 to 7. Then he lay down and slept under the broom tree. Kapoy naging si Elijah guys, pangita na siya. Gusto na si Elijah mamatay. Siya maipag mamatay kung ano man sige nga na kung kinabusi kong tago-tago kay tungol lagi ang kontrabi tibuok baya nasud sa Israel ang mga ang mga sundalo gipangita siya ipakyo lagi siya tungos mensahe niya nga gikas Ginoo nga gipadanga. And then gikapoy siya nakatulog siya. Samtang nagtulog siya, an angel touched him and told him na ay ang hikap niya kamulong tulog siya. Bako diha og kaon. Look around, and there beside his head was some bread break on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Tulog siya. Mura siya nagdamgo nga na ang anghel ingon nga, bangon diya kay mokaon na ka. Na mga panahon ni kaon tas kagutom ka kapoy. Ug naa na giandam ni Lord nga naay pagkaon.
Kay ang Dios good and great. Ito, ang angel na po iyang gamit. Ang angel mo ay nagluto o pan. Na yung baker. O nag-anda man ng tubig. Wow! So ang Diyos pwede mo gamit ni bisan 15. Hello? Magamit siya bisag si 15. Ang provision ni Lord amazing. Providing that you amaze God. Hello? Praise God. Sa to, pag ingon sa anghel nga bako diha, kay kaon, kamata siya. Itulog man lagi siya. Pag lingi niya sa palibot, nakita dyan niya nga naa dyan tinapay. Init pa dyan ko no. Wow! Hello? Init nga giserve og naapoy tubig. Itsa nga. Walang dili man kuan basura kining Gatorade. Ano man kubra. Dato, water is safe. Hello? Organic siya. So he ate and drank and laid down again. Humanyag kaon, nibalik taon siya tulog ka sa kakapoy. Basta mamuha ta sa bulaton, basta magtrabaho ta, dili ta niya pasagdan. Amen. There's a provision of God. Actually, the water supply, the debt supply, ang pag-supply sa atong panginanglan, sa atong utang, una na ito. Let's see the next slide. Na pa ba? Okay, 1 Kings, chapter 19, verse 7. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, "Get up and eat some more." Di ba, balik magtulog si Elijah? Kaya kapoy. Ingon ng angel, uy, bangon sa diha. Kay kaon pagdugang. Or the journey ahead will be too much for you. Kaya sa kaon diya, dugang. Kay taas pa kaayo imong panahon. Aron di kay kakapoy. So ipakaon ta ni Ludog, ayo. Kay para mabaskog ta kay na pa. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai. So katong pagkaon naghatag sa Lord through angel nga init pa, nakahatag ko enough na strength para nga mo biyahe siya for 40 days and 40 nights to Mount Sinai. So katong pagkaon na nga diin last ni pagkaon kay mag-fasting siya 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. There he came to a cave where he spent the night. May mga panahon nga ipakaon ta ni Lord ana, pero isa human ikaw nagpuasa na ka. Hello? Ingon ni Lord, unsa Lord? Magpuasa na. Magpuasa na. Next slide. Napa ba? Okay. So nga na Lord, igsuon, the provision of the Lord is in different ways. But, matod pa, kinahanglan jud nga mo follow ta sa instruction. O follow ta sa will ni Lord. Shall we all stand up and thank the Lord for His message? The water supply and other supply sa pag-provide ni Lord. Wala pa na ito na-include maybe the next Sunday. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Holy Spirit, for your grace and mercy, O God. Na imong ipadayag through different stories of your children, O God, of your servants, O God, na imong igamit na instrumento, Lord, nga ikaw kay bulungan, nga magatagbo sa mga panginanglan. As we obey you, amazing provision is ahead of